pleasant pastures feed us, for our use thy foes prepare. Blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. Blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. We are thine, thou dost befriend us, be the guardian of our way. Keep thy flock from sin, defend us, seek us when we go astray. Blessed Jesus, you will hear us when we pray. Blessed Jesus, you will hear us when we pray. Early let us seek thy favor, early let us do thy will. Blessed Lord and only Savior, with thy love our bosoms fill. Blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Isang mapagpalang umaga po mga magulang namin at mga kapatid. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church, Tondo, Manila Online Prayer Covenant. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Samahan po ninyo kami, dakilang Diyos, sa pamamagitan ng banal mong Espiritu sa maikling panahon ng aming pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Kayo po, Panginoon, ang mangusap. Kayo po, Panginoon, ang kumatagpo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa mga talata sa Awit, Kabanatang 14, talatang 1 hanggang 2. Awit, Kabanatang 14, talatang 1 hanggang 2. Wala namang Diyos, ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Silang lahat ay masasama, kakilakilabot ang kanilang mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti, wala. Nagmamasid si Yahweh mula sa itaas, sang katauhay kanyang sinisiyasat. Tinitingnan kung may taong marunong pa na sa kanya'y gumagalang at sumasamba. Ito po ay sulat ng salmista na si David, na kung saan ay pinapakita niya rito yung sigaw ng isang hangal. Ano nga po ba yung pagkakaiba ng hangal sa mangmang? Yung mangmang po ay ibig sabihin ay wala talagang nalalaman o walang alam, empty-headed. Yung hangal po may alam pero ayaw gawin o ayaw paniwalaan. Kaya mas matimbang pa yung mangmang na walang alam kaysa hangal pero hindi naniniwala kahit alam niya na iyon na yung katotohanan. Ang hangal po dito ay sumisigaw ng wala namang Diyos. At ito po yung nakikita marahil ng salmista na kung saan ay ang pagtingin ng hangal sa kanyang kapaligiran dahil nga po walang Diyos, parang walang kumukontrol
Wala ng kabutihan, pawang kasamaan at kakilakilabot yung mga ginagawa. Wala ng kabutihan na nakikita ang tao. Pero sabi nga po sa talatang 2, kanina po sa binasa po natin, balikan ko lang, nagmamasid si Yahweh mula sa itaas, sang katauhay kanyang sinisiyasat. Tinitingnan kung may taong marunong pa na sa kanya'y gumagalang at sumasamba. Paano nga ba mawawala yung kahangalan ng isang tao? Bagamat may alam naman na po siya tungkol sa Diyos, tungkol sa nangyayari sa kanyang kapaligiran. Dito pinatunayan po ng salmista na ang Diyos ay nakatanaw, nakatingin sa nangyayari, sa mga nagaganap sa mundo. Alam niya yung laman ng puso, nakasisiyasat siya ng laman ng puso at isip ng mga tao. At ang tinitingnan ng Diyos sa talatang ito ay yung marunong, siyempre magkaiba pa rin yung hangal at mas matimbang pa rin yung pagiging marunong. At paano tinitingnan ng Diyos ang isang marunong? Sabi po dito, tinitingnan kung may taong marunong pa na sa kanya'y gumagalang at sumasamba. Makikita po natin yung marunong sa pamamagitan po ng pagtingin sa Diyos ng may paggalang at pagsamba. Bagamat may mga taong alam na may Diyos, pero iba pa rin yung kilala mo ang Diyos. Iba yung alam na may Diyos at iba rin yung kilala ang Diyos. Sabi nga ng salmista dito, ang marunong ay ang taong gumagalang at sumasamba sa Diyos. Bagamat sa kapaligiran ginagalawan po natin, hindi po nawawala yung mga kasamaan, yung mga bad news, yung mga nangyayari na trahedya, aksidente, o kaya mga masasamang loob ng mga tao sa kanilang kapwa, mga pang-aapi. Bagamat nangyayari po iyon, pero tinuturuan po tayo dito na manumbalik tayo sa Diyos sa bawat araw na gumagalang at sumasamba sa Panginoon. Huwag po nating isipin na walang Diyos na kumokontrol sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating paligid. Patuloy po nating pagtiwalaan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating patuloy na pagdulog sa Kanya, paggalang sa Kanya. At huwag po nating sisisihin yung Panginoon sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Pwedeng magtanong tayo sa Panginoon kung paano, bakit na nangyayari yung mga bagay na iyon. At ang Panginoon naman ay patuloy na magkakaloob sa atin ng kapayapaan sa ating puso na ibalik po natin yung ating pagsamba, yung ating paggalang pa rin sa Panginoon. At sa pamamagitan po nito, dito natin na ipapakita ang pagiging marunong natin para sa Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na nagbigay sa amin ng pagkakataon na mabuhay sa mundong ito. Nasa kapaligiran po namin ng mga kasamaan na nangyayari, subalit kami tinawag mo, Panginoon, upang gumawa ng mabuti, magpakita pa rin ng kabutihan sa gitna at sa kabila ng mga kasamaan, O Diyos. Salamat po sa patuloy pa rin na kaayusan sa aming kapaligiran, sa aming bansa, sa pamamagitan ng mga batas, sa pamamagitan ng mga nagpapatupad nito, Panginoon. At salamat pa rin po, Panginoon, sa mga nangyayari pa rin na katarungan, bagamat ang iba ay patuloy na naghahangad ng katarungan sa kanilang mga masasakit na karanasan sa buhay. Dakilang Diyos, hayaan nga po ninyo na patuloy naming ilagay sa puso namin yung paggalang at pagsamba sa inyo, O Diyos. Dahil alam, batid, nakikita po ninyo ang mga nangyayari sa aming buhay, sa aming kapaligiran at sa buong mundo, Panginoon. Hayaan nga po ninyo, O Diyos, na patuloy naming ibalik ang aming mga sarili sa inyo sa pamamagitan ng pagpupuli, ng pagpapasalamat at ng pagsamba. Dakilang Diyos. Panginoon, pagpalain mo sila na nakikinig ngayon, sila na naaabot ng tinig at ng mensahe na ito
Maging marunong nawa kami sa pamamagitan ng paglapit po namin sa inyo at pagkilala na ikaw, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, na dumanas din, Panginoon, ng mga pasakit mula sa kamay ng inyong mga nilikha sa kamay ng mga tao. At sa pamamagitan po ng mga pasakit na iyon, O Diyos, natamo po namin yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dahil ang buhay namin dito sa lupa ay pansamantala lang. Maraming salamat, Panginoon, kung nararanasan namin ang pagpapala, kalinga at pag-iingat po ninyo, O Diyos. Dahil ito ang inyong pangako sa amin. Pagpalain mo ang araw na ito, minsan pa, Panginoon. Ingatan at gabayan niyo po ang mga anak mo sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang pag-alis at pag-uwi sa kanilang mga tahanan. Pagpalain mo sila, buong pamilya, Panginoon, ang ama, ina at ang kanilang mga anak. Salamat po, Ama, sa umagang ito, sa buhay at biyaya ng buhay na minsan mo pang ipinagkakaloob. Sa inyo po ang papulit pasasalamat ay aming ibinabalik sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.